Hello guys, thank you for watching my videos. Please like and subscribe. Jessica Datuan Ortiz. Supreme Rebirth Chapter 1471 hanggang 1480. Sa sandaling ito, ang gintong agila ay lubos na napahiya sa asul na lobo na pupi, at umungal. Ang katawan nito ay kumikinang sa nakasisilaw na gintong liwanag, at ang katawan nito ay mabilis na gamulong sa hangin. Tulad ng isang gintong buhawi, sa wakas ay itinapon ang asul na lobo na pupi. Pagkatapos, ang ginintoang agila ay kuminang ng ginintoang liwanag at lumitaw sa tabi ng asul na lobo na pupi na sinalo ng malalaking kuko nito ang ulo ng lobo at ang katawan ng asul na lobo, at sa isang mabangis na puwersa, ang malaking ulo ng asul na lobo ay napunit hanggang sa mamatay. Pagkatapos nito, inilabas ng gintong agila ang mga kuko nito, at nahulog ang isang malaking berdeng lobo na pupi. Ang pag-atake ng gintong agila ay ganap na nawasak ang pattern ng porma sayo na nakaukit sa asul na lobo na pupi, at hindi na ito nakapagbigay ng anumang kapangyarihan. Sa kasalukuyan, ang Golden Eagle ay may madugong peklat sa kanyang katawan, na umaagos ng ginintoang dugo, at ang mga balahibo nito ay nabahiran ng dugo, kaya't ito ay lubhang napahiya. Sa sandaling ito, huminga si Qianlei, at biglang nagliwanag ang Thunder God Lotus. Isang malaking kulog na parang dragon ang tumama sa gintong agila. Ilang sandali pa, halos sumabog ang mga balahibo sa gintong agila at tuwid na tumayo. Naninigas ang katawan sa pwesto. Sa sandaling ito, direktang lumipad si Qianlei sa kawalan at lumitaw sa tabi ng katawan ng gintong agila. Buong lakas na itinulak ni Dasho Divine Art, at ang porma sayon sa itaas ng kanyang braso ay lumiwanag na patong-patong. Ang walang hanggan na kapangyarihan ay nagmula sa porma sayon, walang awa na tinamaan nito ang dibdib ng gintong agila. Biglang, sa dibdib ng gintong agila, may pumutok na parang sirang buto, isang napakalaking butas ng dugo, butas pabalik-balik, ang lumitaw sa dibdib ng gintong agila. Naramdaman lamang ni Golden Eagle na ang lahat ng kanyang enerhiya ay mabilis na naubos, at sa maikling panahon, halos 1/5 ng kanyang kapangyarihan ay nawala. Tulad ng para sa kanyang mga sugat, ang hindi kilalang mga porma sayon ay patuloy na kumikislap, at sila ay patuloy na kumakain ng kanyang enerhiya. Matiim na tinitigan ng Golden Eagle si Qianlei, pagkatapos ay tumalikod at tumakbo palayo, dahil alam niyang sa ilalim ng kasalukuyang mga pangyayari, tiyak na hindi siya ang kalaban ni Qianlei. Ang gintong agila ay naging isang gintong liwanag, hinawakan si Wu Xinru na nakikipaglaban kay Ji Chanwu, at tumakas patungo sa abot tanaw na parang lumilipad. Ngunit hindi ito nakuha ni Qianlei. Hindi naman sa ayaw niya itong habulin, ngunit ang suntok na ito ay muntik nang maubos ang kanyang cultivation. Gustuhin man niya itong habulin ay wala siyang magawa. Sa oras na ito, lumipad si Ji Chanwu, nag-aalalang tumingin kay Qianlei, at nagtanong, "Senior brother, okay ka lang ba?" Umiling si Qianlei at sinabing, "Ayos lang ako, pero sayang naman na tumakas ang lalaking ito." Sinabi ni Ji Chanwu, "Okay lang. Ito ay isang magandang record upang talunin ang isang mid-level na Woody Master at makatakas. Medyo hindi ka pa rin nasisiyahan." Ngumiti si Qianlei at nagsabi, "Oo, ang ganoong record ay talagang karapat-dapat na ipagmalaki, ngunit sa kasamaang palad, nasira nito ang aking berdeng lobo na pupi." Gayunpaman, hindi gaanong nalulumbay si Qianlei tungkol sa Blue Wolf puppet na ito. Ngayong nasanay na siya sa Tianyan Divine Art, ito man ay formation o pagpino, ang kanyang antas ay lubos na napabuti. Susunod, handa na si Qianlei na pinuhin ng isang mas makapangyarihang pupi. Kailangan mong malaman na ang kanyang kasalukuyang lakas ay hindi pa kayang tumugma sa kapangyarihan sa itaas ng Woody Level 9, at kailangan niya ng kapangyarihan ng isang puppet. Well, hindi naligtas dito, kailangan na nating makaalis dito ng mabilis. Sinabi ni Qianlei kay Ji Chanwu, at pagkatapos ay umalis sa dagat kasama si Ji Chanwu. Matapos ang ilang araw na paglipad ni Qianlei at Ji Chanwu, nakakita sila ng isang disyerto na isla. Iniskan nila ang isla at agad nilang binalot ang buong isla. Matapos malaman na walang banta, dumaong sina Qianlei at Ji Chanwu sa isang disyerto na isla. "Chanwu, gusto kong pinuhin ang ilang mga kayamanan para sa proteksyon ng katawan dito kung sakaling may emergency. Dito muna tayo saglit." Si Ji Chanwu ay natural na walang pagtutol at pumayag sa plano ni Qianlei.
Naglabas si Chen Lei ng isang set ng formation flag at inayos ang mga ito sa desyerto na islang ito. Pagkaraan ng ilang sandali, ang disyerto na isla na ito ay nawala sa ibabaw ng dagat ng ganoon na lamang, kahit na ang powerhouse sa ikasyam na palapag ng Emperor Wu ay lumitaw malapit sa disyerto na isla ay wala akong makita kahit kaunting bakas. Pagkatapos nito, sinimulan ni Chen Lei na polish ang manika sa disyerto na isla. Sa pagkakataong ito, nagpasya si Chen Lei na pinuhin ang ilang mga puppet na maaaring makitungo sa Golden Eagle, pati na rin ang mga flag ng formation upang harapin si Master Yang Zuan. Dapat mong malaman na ang Golden Eagle ay hindi gaanong nagbabanta kay Chen Lei kahit na hindi niya matalo, tiyak na makakatakas siya mula sa Golden Eagle. Gayunpaman, masyadong malaki ang banta ni Master Yang Zuan kay Chen Lei sa harap ni Master Yang Zuan. Naramdaman ni Chen Lei na maaaring wala na siyang pagkakataong makatakas, at kailangan niyang maghanap ng paraan para harapin si Master Yang Zuan. Sa oras na ito, sa ibang lugar ng dagat, natagpuan din ng Golden Eagle at Wu Xinru ang isang disyerto na isla upang makanlungan. Golden Eagle Senior Brother, kumusta ka? Tumingin si Wu Xinru sa nakakatakot na Golden Eagle Senior Brother, at nag-aalalang sinabi. Magkaroon ng kamalayan na ang mga pinsala sa katawan ng Golden Eagle sa oras na ito ay tila napakalubha, at halos lahat ng mga ito ay maaaring magbanta sa kanilang buhay. Sa sandaling ito, lumitaw ang ginintoang agila sa estado ng katawan nito, nagiging isang malaking gintong agila na ilang libong talampakan ang haba, at ang mga balahibo sa katawan nito ay lubhang malabo sa oras na ito. Kinusot ni Golden Eagle ang kanyang mga mata, at sinabi sa mahinang tono, napakahirap talaga ng Chen Lei na ito. Dapat ay mayroon siyang kakaibang pamamaraan na higit na lumampas sa kanyang cultivation level ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Gayunpaman, ang ganitong uri ng kapangyarihang panlaban ay magagamit lamang ng ilang beses bago ito maubos. Panipi. Nakinig si Wu Xinru at nag-aalalang sinabi, Senior Brother, huwag mo nang pag-usapan, ano ang sitwasyon mo ngayon? Kailangan mo bang mabilis na gumaling ang iyong mga sugat? Ang Golden Eagle ay may mahinang tono at nagsabi, ang aking pinsala, ikaw o ako ay hindi makapagpapagaling, kung hihilingin mo lamang sa Panginoon na pumunta ito ay gagaling. Anong magagawa ko? Bumisita si Master sa mga kaibigan at sinabing may mahalagang bagay, huwag mo akong istorbohin, at hindi mo alam kung kailan ako makakabalik. Nagmamadali si Wu Xinru, wala silang pagpipilian sa gayong mga pinsala. Kung babalik si Master, mamamatay si Golden Eagle Senior Brother. Umiling ang Golden Eagle at sinabing, huwag kang mag-alala. Habang hindi ko kayang gamutin ang sugat na ito, mapipigilan ko itong lumala. Maaari kang magpadala ng mensahe kay Master ngayon, at narito ako para gumaling mula sa pinsala. Panipi. Tumango si Wu Xinru, ito ay kapayapaan ng isip, kung hindi, siya ay nag-iisa at talagang hindi alam kung ano ang gagawin. Mabilis na kinuha ni Wu Xinru ang isang messenger talisman na humihingi ng tulong kay Master, at pagkatapos ay ipinarating ang balita kay Master. Sa oras na ito, ang amo ni Wu Xinru, si Master Yang Zuan, ay lihim na nagsasalita sa Ancestral Cave. Ancestor Jin Chan, totoo ang sinabi mo. Nahanap mo ba talaga ang kuweba ni Emperor Biluo? Sa oras na ito, kinakabahang tanong ni Master Yang Zuan. Isang matandang lalaki na may marka ng gintong tansong barya sa kanyang mukha, nakasuot ng siyam na barya na gintong sinulid na damit, isang mahinang banal na liwanag, isang mabangis na liwanag ang kumikislap sa kanyang dalawang tatsulok na mata paminsan-minsan, at nagsabi, iyon ay natural, paano ako ba kaya kung magsinungaling sa'yo dahil dito? Panipi. Itong Biluo Emperor Cave Mansion ay isang sinaunang lugar. Sinasabing si Emperor Biluo ay isa sa ilang malalakas na lalaki na bumangon sa gitnang kaharian na may pisikal na katawan. Dapat may magandang pagkakataon sa loob ng Cave Mansion na iyon. Panipi. Naantig din si Master Yang Zuan matapos itong marinig. Supreme Rebirth Kabanata 1472. Sa panahon ngayon, si Master Yang Zuan man o ang ninuno na si Jin Chan, halos lahat sila ay kailangang maabot ang pinakamataas na antas ng ikasyam na antas ng Wudi. Ang kanilang hinahabol ngayon ay hindi na ang pagsulong ng paglilinang, kundi ang paghahangad na makapasok sa gitnang mundo. Pamamaraan. Ayon sa kanilang pangunawa, kapag sila ay pumasok sa intermediate level, ang kanilang buhay ay makakaranas ng ganap na bagong binyag,
pagsisisi at muling pagsilang. Ngayon ang kaharian na kanilang ginagawa ay tinatawag na Woody Realm, ngunit sa katunayan ito ay isang ordinaryong pangalan lamang, ang tunay na kaharian ay tinatawag na Nirvana. Ang pangwakas na layunin ng Nirvana ay gawin ang kanilang mga katawan na sumailalim sa isang bagong pagbabago, tulad ng muling pagsilang, upang malaglag ang kanilang mortal na sinapupunan at magkaroon ng bagong buhay. Sa oras na iyon, ang kanilang mga lifespan ay muling kalkulahin. Sa ngayon, si Master Yang Zuan o ang ninuno na si Jin Chan, ang haba ng buhay ay umabot na sa mahigit 70,000 taon, at ang haba ng buhay ng pinakamalakas na Emperador Wu ay maaaring umabot sa 100,000 taon. Makalipas ang 100,000 taon, kahit na ang pinakamataas na kapangyarihan ng Emperor Wunai na antas ay maupo rin dahil ang kanilang habang buhay ay naubos na ito ay isang mahusay na tuntuning bakal na walang sinuman ang makakasira. Siyempre, maaaring gumamit ang ilang powerhouse ng ilang kayamanan ng langit at lupa, o maliliit na mundo para pahabain ang kanilang habang buhay ng walang hanggan. Gayunpaman, ang pamamaraang ito ng pagpapahaba ng buhay ay hindi naiiba sa pagpunta sa bilangguan, at maaari lamang iframe. Sa ilang likas na kayamanan o maliliit na daigdig, ito ay hindi kaaya-aya sa lahat mas tumpak na sabihin na ang sariling pagkakulong ay hindi extension ng buhay. Gayunpaman, sa sandaling makaakyat sila sa gitnang kaharian, sila ay muling isisilang, magkakaroon ng bagong gulong ng buhay, ang kanilang habang buhay ay muling kalkulahin, at ang kanilang habang buhay ay tataas ng husto. Para kay Master Yang Zuan at Jin Chan para sa mga ninuno na malapit ng marating ang katapusan ng kanilang buhay, nagkaroon sila ng taksong lumaban. Sa makatuwid, si Master Yang Zuan ay nakatanggap ng mensahe mula sa ninuno na si Jin Chan, na nagsasabing nakahanap siya ng balita tungkol sa lugar ng kuweba ni Emperor Biloo, at siya ay nahiwalay kina Jinying at Wu Xinruo at sinugod ang ninuno na si Jin Chan. Pagkatapos ng detalyadong mga talakayan sa mga ninuno ni Jin Chan, si Master Yang Zuan ay kumbinsido sa Biloo Cave Mansion na ito. Ang pangunahing tanong ngayon ay kung paano buksan ang sinaunang Cave Mansion na ito. Ang Cave Mansion ng Biloo the Great ay matatagpuan sa loob ng Sphere of Influence ng Bihay Palace. Kapag binuksan natin ito, tiyak na maaalarma ang mga residente ng Bihay Palace, at sa loob ng kanilang impluensya, hindi tayo kabilang sa kanila, laban dito sa lahat. Panipi. Sinabi ni Ancestor Jin Chan kay Master Yang Zuan na ito rin ang pinakamahirap na lugar na naramdaman niya sa ngayon. Magkaroon ng kamalayan na ang grupo ng mga naglilinang na kababaihan sa Bihay Palace ay hindi mahuhulaan, lalo na pagdating sa mga pangunahing kaganapan tulad ng lugar ng kuweba ni Emperor Biloo. Kung alam ng Bihay Palace ang balita, tiyak na papasok ito. At ang mga babaeng cultivator na ito sa Bihay Palace ang pinaka-proteksyon na pagkain. Kung alam nila ang balitang ito, natatakot ako na ang ninuno na si Jin Chan, Master Yang Zuan, at ang iba pa ay hindi na magkakaroon ng pagkakataong uminom ng sopas. Masakit din ang ulo ni Teacher Yang Zuan sa ngayon. Ang mga babaeng ito mula sa Bihay Palace ay talagang napakahirap makisali. Ang matandang ninuno na si Jin Chan, gaano man kalaki ang mga paghihirap, sa pagkakataong ito ay kailangan nating makuha ang Biloo Dangfo sa ating mga kamay. Sa ganitong paraan, mag-iimbita tayo ng ilang matandang kaibigan. Kung tutulong ang matandang kaibigan na ito, sigurado akong walang maglalakas loob na gawin sa atin ang Blue Sea Palace na ito, ngunit pagdating ng panahon, ang mga kayamanan sa kuweba ni Great Emperor Biloo ay malawak ang ibabahagi. Sinabi ni Master Yang Zuan sa ninuno na si Jin Chan. Tumango ang matandang ninuno na si Jin Chan at sinabing, wala lang. Kailangan ko lang makuha ang sekreto ng pag-akyat ni Emperor Biloo sa gitnang kaharian, at wala na akong makukuhang iba pa. Sinabi ni Master Yang Zuan, sinadya ko rin. Maaari tayong mag-imbita ng ilang matandang kaibigan, ngunit kailangan muna nating makipag-appointment. Maaaring makuha ng lahat ang mga kayamanan ng dakilang Emperador Biloo kapag nagkataon. Gayunpaman, ang misteryo ng pag-akyat ng gitnang mundo, dapat nating ibahagi, paano? Panipi. Tumango ang ninuno na si Jin Chan at sinabing, napakaganda nito, pagkatapos ay kikilos tayo ng hiwalay, at mag-iimbita ng ilang kasamahan na sama-samang basagin ang lugar ng Great Emperor Biloo Cave Mansion. Tumango si Master Yang Zuan, okay, iyon lang.
Sa ganitong paraan, magtatakda tayo ng oras para buksan ang bahay ng kuweba hanggang Marso sa susunod na taon. Paano ba naman sa susunod na Marso, dito pa rin tayo magtitipon sa inyong lugar? Oras na, anuman ang appointment wala nang masasayang na oras kung makikipag-ugnayan ka sa parehong tao at kumilos ka agad. Panipi. Tumango si Ancestor Jean Chan at sinabing, okay, no problem. Sa susunod na Marso, ito na ang pinakamahinang oras para sa pagbabawal sa Biluodong Palace. Ito na ang pinakamagandang pagkakataon natin. Ngumiti si Master Yang Zuan at sinabing, okay, pagkatapos ay kikilos tayo. Habang nagsasalita siya, biglang, naramdaman ni Master Yang Zuan ang panginginig ng Jade Anteng-Anteng sa kanyang mga braso, kinuha ang Jade Talisman, nawala ang kanyang iniisip, at biglang nagbago ang kanyang mukha. Nakita ni Ancestor Jean Chan na naging pangit ang mukha ni Master Yang Zuan, at sinabing, ano ang nangyari? Sinabi ni Master Yang Zuan, nahihiya, nasugatan ang isa sa aking mga estudyante. Sinabi ng ninuno na si Jean Chan, talaga, may mga taong naglalakas loob na saktan ang iyong disipulo, na napakatapang. Sinabi ni Master Yang Zuan, ito ang maliit na lalaki na nagngangalang Chen Lei, isang maliit na problema, lutisin ko ito ngayon. Sinabi ng matandang ninuno na si Jean Chan, kailangan mo ba ng tulong ko? Sinabi ni Master Yang Zuan, hindi, kaya ko ang sarili ko, ninuno, kailangan mong pumunta sa malaking kaganapan na napagkasunduan natin. Tumango ang ninuno na si Jean Chan at sinabing, sa kasong ito, hindi ako magugulo, at aalis ako ngayon. At si Master Yang Zuan ay umalis din sa kuweba ng matandang ninuno na si Jean Chan, pumailan lang sa hangin, at sumugod sa disyerto na isla kung saan ipinadala ni Wu Xinru ang mensahe. Pagkalipas ng ilang oras, nagpakita si Master Yang Zuan sa itaas ng disyerto na isla na ito, at sa isang sulyap ay nakita niya ang orihinal na hugis ng gintong agila sa isla, na may magulo na paghinga. Napakalungkot. Naramdaman ni Master Yang Zuan ang pinsala ng gintong agila at galit na galit at agad na lumipad pababa. Guro, sa wakas nandito ka na. Tuwang-tuwa si Wu Xinru matapos makita si Master Yang Zuan, at nagmamadaling lumapit kay Master Yang Zuan, yumuko at nagmamadaling sinabi. Ano ang nangyari? Paanong ang senior brother mo ay magdaranas ng ganoong malubhang pinsala? Direktang tanong ni Master Yang Zuan. Teacher, ganito po. Mabilis na hinabol ni Wu Xinru si Chen Lei at ang iba pa, at sinabi ang kwento ng pagkatalo ni Chen Lei. Napakahirap ba nitong si Chen Lei? Sumimangot si Master Yang Zuan, kahit ang Golden Eagle ay hindi kalaban ni Chen Lei. Oo, guro, sinabi rin ni Golden Eagle senior brother na walang paraan upang gamutin ang pinsala, ikaw lamang ang makakapagpagaling nito. Okay, I see, tingnan ko kung paano nasugatan ang senior brother mo. Tumango si Master Yang Zuan, lumapit kay Jin Ying, at sinimulang tingnan ang mga sugat ni Jin Ying. Pagkatapos ng inspeksyon na ito, biglang naging seryoso ang mukha ni Master Yang Zuan. Apprentice, halika rito. Tinawag ni Master Yang Zuan si Wu Xinru. Ano pong utos ni Master? Lumapit si Wu Xinru kay Master Yang Zuan at tinanong si Master Yang Zuan. Alam mo ba kung saan nanggaling itong Chen Lei na ito? Ano ang pakiramdam ko na ang taong ito ay medyo pamilyar, ngunit hindi ko ito maalala. Narinig ko ang pangalang ito sa isang lugar. Tanong ni Master Yang Zuan kay Wu Xinru. Supreme Rebirth Kabanata 1473. Tumango si Wu Xinru at nagsabi, Guru, itong si Chen Lei ay hindi isang hindi kilalang tao. Naaalala mo ba ang 6 na exchange contest sa Sea Secret Realm? Itong si Chen Lei ang unang pwesto sa 6 na exchange contest. Gayunpaman, kami ni Wu Nian ay nasa retreat noong panahong iyon at hindi lumahok sa exchange contest na iyon. Ngayon, si Chen Lei Bai ay sumali kay Tianyan Zhang at naging direktang disipulo ni Tianyan Zhang. Panipi. Sa nakalipas na ilang araw, pagkatapos ng Wu. Yun lang, no wonder. Matapos makinig sa mga salita ni Wu Xinru, ang mukha ni Master Yang Zuan ay hindi sigurado, at ang kanyang mga mata ay pumutok na may layuning pumatay. Guro, may problema ba kay Chen Lei? Tanong ni Wu Xinru. Oo, itong si Chen Lei, malamang na matagumpay niyang nalinang ang Slaughter God Art. Sabi ni Master Yang Zuan.
Ano, ang cultivation ay nagtagumpay sa pagsasanay sa God of Slaughter art? Paano ito posible? Nagulat si Wu Xinru at gulat na sinabi. Dapat mong malaman na nag-practice din siya ng Slaughter God technique sa cultivation, ngunit wala siyang paraan para makapasok dito. Kahit na ang guro ay pinag-aralan ang pamamaraan ng Diyos ng Slaughter, ang huling conclusion ay ang pamamaraang ito ay masyadong abnormal, walang sinuman ang makakamit ang paglilinang. Ngunit ngayon, talagang nalaman ni Wu Xinru mula sa kanyang guro na si Chen Lei ay talagang nilinang sa Diyos ng Slaughter, paanong hindi siya magugulat. Bumantong hininga si Master Yang Zuan at sinabi, ang mga pinsalang natamo ng Golden Eagle ay eksaktong kapareho ng mga naitala sa mga sinaunang aklat ng ating sekta sa pamamaraan ng God of Slaughter Ju. Malinaw, ang Chen Lei na ito ay nililinang. God of Slaughter, pero God of Slaughter Chen Lei ay masyadong mababaw, kung hindi, ang iyong Golden Eagle Senior Brother, nasaan ang iyong buhay? Panipi. Pagkatapos makinig, sinabi ni Wu Xinru, Guro, ano ang dapat kong gawin ngayon? Maaari mo bang pagalingin ang pinsala ni Senior Brother? Tumango si Master Yang Zuan at sinabing, ang banal na sining ng mahika na ginawa ni Chen Lei ay dapat lamang linangin hanggang sa unang layer. Mayroon pa akong paraan para paalisan ang kakaibang kapangyarihan na nakakabit sa sugat. Ngunit kung si Chen Lei General kung ang paglilinang ng Great Slaughter God Technique ay umabot sa ikatlong antas, wala na akong kapangyarihan. Panipi. Sinabi ni Wu Xinru, maaaring pagalingin ng guro ang mga sugat ni Senior Brother, iyon ay kamangha-mangha. Tumango si Master Yang Zuan, tumigil sa pagsasalita, at nagsimulang pagalingin ang Golden Eagle. Kahit na nagawang ilabas ni Master Yang Zuan ang mga sugat mula sa Golden Eagle, aabutin pa rin ng higit sa isang buwan para maubos ang hininga mula sa katawan ng Golden Eagle. Mabilis na nakabawi ang mga sugat sa katawan ng Golden Eagle. Ang na-recover na si Yuan Qi ng Golden Eagle ay malubhang nasugatan, at kinailangan ng hindi bababa sa pagkultivation para itaas ito ng higit sa 10 dekada bago ito makabalik sa kanyang pinakamataas na estado, na nagpapakita ng kapangyarihan ng mahusay na pamamaraang ito ng pagpatay. Tiningnan ni Master Yang Zuan sina Wu Xinru at Jinying pagkatapos gumaling ang mga pinsala ng Golden Eagle, at sinabing, Golden Eagle at kung hindi siya mahuli ng buhay, dapat siyang pugutan ng ulo. Siyempre, pinakamahusay na mahuli siyang buhay, para makapagtanong ka sa misteryo ng mga taktika sa paglinang ng genocide. Kung hindi mo siya mahuli ng buhay, pagkatapos ay patayin siya. Kung hindi, kapag lumaki na si Chen Lei, walang makakakontrol sa kanya. Panipi. Tumango sina Jinying at Wu Xinru at sinabing, Guro, gusto mo bang bumalik sa amin? Umiling si Teacher Yang Zuan at sinabing, may iba pang dapat gawin para sa guro, kailangan mo lang gawin ito. Alam ni na Jinying at Wu Xinru na may mas mahalaga ang kanilang Panginoon kaysa rito, at tumango sila bilang pagsang-ayon. Sige, alis na tayo. Hindi pa huli ang lahat. Anuman ang halaga, dapat na alisin si Chen Lei. Tumango sina Jinying at Wu Xinru, pagkatapos ay lumipad patungo sa 8 Desolate Sect upang iulat ang bagay na ito kay Sect Master Ming sa unang pagkakataon. Nakita ni Master Yang Zuan ang Golden Eagle at Wu Xinru na umalis, at lumipad din siya. Ang pinakamahalagang bagay para sa kanya ngayon ay ang makipag-ugnayan sa ilang mga kaibigan at sabay na buksan ang kuweba ni Emperor Biluo. Para kay Chen Lei, kahit na marami sa kanila ang great threat, ngunit sa pananaw ni Master Yang Zuan, ito ay isang junior lamang, at hindi katumbas ng halaga ang kanyang mga personal na aksyon. Pagkatapos, niyugyug ni Master Yang Zuan ang kanyang katawan at nawala sa islang ito. Sa isang kisap mata, lumipas ang isang taon. Sa araw na ito, sa isang maliit na isla, nagkaroon ng tunog ng hangin at kulog. Sa wakas, sa kawalan, isang desyerto na isla ang lumitaw ng wala saan. Ito ay sina Chen Lei at Ji Chanwu pagkatapos na alisin ang porma sayon. Sa oras na ito, sa wakas ay natapos na nina Chen Lei at Ji Chanwu ang pagpino ng kanilang mga pupi na kayamanan. Sa pagkakataong ito, si Chen Lei ay nagpino sa loob ng isang buong taon, at sa taong ito, si Chen Lei ay nagpino ng 2 puppet. Bagamat 2 puppet lang ang napino, ang 2 puppet ay may lakas ng 9 na antas na mid-level combat power ni Woody, na masasabing medyo kasiya siya. Dapat mong malaman na sa loob ng isang taon, maaari mong pinuhin ang isang puppy na may 9 na antas na mid-level na kapangyarihang labanan ni Emperor Wu.
Kung sapat na ang oras, pinipino ni Chenlei ang 12-dosenang mga naturang puppet. Sa kasamaang palad, ang pagnanais ay mabuti, ngunit imposibleng talagang nais na gawin ito. Bagamat ang pamamaraan at kakayahan ni Chenlei na pinuhin ang mga puppet ay hindi problema, ang mga materyales na kinakailangan upang pinuhin ang mga puppet ay mga astronomical figure, at walang puwersa o sekta ang kayang bayaran ang mga ito. Pagkatapos lamang ng matagumpay na pagpino sa dalawang puppet, naubos ni Chenlei at Ji Chanwo ang lahat ng pambihirang materyales sa kanilang mga kamay. Sa kasalukuyan, kina Chenlei at Ji Chanwo, bukod sa ilang mga spirit crystal at medicinal pill, wala ni isang kakaibang sangkap na natitira. Dapat mong malaman na sa paglipas ng mga taon, ang akumulasyon ni Chenlei ng mga pambihirang materyales ay tunay na napakalaki, ngunit hindi ito sapat upang pinuhin ang dalawang puppet, at ang mga materyales sa paggawa ni Ji Chanwo ay kailangang gamitin. Gayunpaman, si Chenlei at ang iba ay nagkakahalaga ng tubo pagkatapos gumastos ng napakaraming materyales sa pagpino. Ngayon, ang dalawang puppet na pinino ni Chenlei, ang isa ay ang flying phoenix na headdress na isinuot sa ulo ni Ji Chanwo, at ang isa ay ang dragon head belt sa baywang ni Chenlei. Ang lumilipad na phoenix na headdress na isinuot sa ulo ni Ji Chanwo ay gintong lila, sa hugis ng isang phoenix na kumakalat ng mga pakpak nito. Ang Kat-anji tanging pattern ay nagbabalangkas ng isang serye ng mga rune, na nagpapalabas ng malabong lilang halo na napakaganda. Ang pagsusuot nito sa ulo ni Ji Chanwo ay nagpaganda sa magandang hitsura ni Ji Chanwo. Ang itim na sinturo ng dragon sa baywang ni Chenlei ay madilim na itim na parang gabi, na mukhang napakalalim at misteryoso. Ang dragon head buckle ay puno ng kamahalan, at ang siksik na itim na kaliskis ng dragon sa belt ay nagbabalangkas ng walang katapusang rune. Ang mga bituin ay pinalamutian ng mahinang liwanag, tulad ng mga bituin sa kalangitan sa gabi. Ang dalawang puppet na ito ay makapangyarihang kayamanan at makapangyarihang puppet. Gamitin ang mga pagbabago at gawin ang anumang gusto mo. Gamit ang dalawang makapangyarihang puppet na ito, sina Chenlei at Ji Chanwo, kahit nakaharap nila si Wu Diju. Mapoprotektahan din ng mga high-level na kapangyarihan ng kanilang sarili. Supreme Rebirth Kabanata 1474. Oo, may dalawang puppet guard. Sa pagkakataong ito, dapat kong mas maunawaan ang tungkol sa pagbisita sa Bihay Palace. Sabi ni Chenlei kay Ji Chanwo. Tumango si Ji Chanwo. Sa katunayan, mayroong dalawang tagapag-alaga ng manika na ito. Hanggat hindi sila nakatagpo ng mga matandang halimaw na nasa kultibasyon sa loob ng 10,000 taon, hindi sila dapat nasa panganib. Agad na sumugod sina Chenlei at Ji Chanwo sa direksyon ng Bihay Palace. After a year of delay, hindi ko talaga alam kung ano na si Baimanman ngayon. Sina Chenlei at Ji Chanwo ay lumipad sa dagat ng ilang araw bago muling naharang. Chenlei, Ji Chanwo, hindi ko inaasahan na nandito ka. Hindi ito katumbas ng ating pagsisikap. Mahigit 1 taon na kaming naghihintay sa iyo. Sina Wu Xinru, Jin Ying, at ilang Woody-level powerhouses mula sa 8th Desolation Sect, ay pumila at huminto sa harap ni Chenlei at Ji Chanwo. Matapos makatanggap ng mga utos mula kay Master Yang Zuan, si Wu Xinru at Jin Ying ay direktang bumalik sa sekta at iniulat ang sitwasyon ni Chenlei sa pinuno. Matapos marinig ang tungkol sa sitwasyon ni Chenlei, ang sect master ng 8 Desolates ay nagbigay ng malaking kahalagahan dito. Ang paglilinang ni Chenlei sa God of Slaughter ay masyadong mahalaga. Sa anumang kaso, kailangan nating hulihin siya at tanungin ang paglilinang ng mas God-refining method. Pagkatapos ng 8 Desolate Sect maaari nilang makuha ang cultivation method ng Great Slaughter God Technique. Tanungin ang mundo, sino ang makakapigil nito? Ang sect master ng 8 Desolates ay agad na nagpadala ng malaking bilang ng mga master para tugisin si Chenlei kasama sina Wu Xinru at Jin Ying. Gayunpaman, gumugol sila ng halos 1 taon ngunit wala silang nakita at walang nakitang bakas ni Chenlei. Sa oras na ito, pinipino ni Chenlei ang mga puppet sa isang disyerto na isla. May porma sayon para protektahan sila, kaya natural na hindi nila ito mahanap. Hindi sumuko sina Wu Xinru at Jin Ying, at pinalawak ang hanay ng paghahanap. Bukod pa riyan, espesyal din silang nakahanap ng isang guro na napakahusay sa pagbabawas upang mahinuha ang kinaroroonan ni Xinlei at Ji Chanwo.
Sa wakas, batay sa mga resulta ng pagbabawas ng Master, isang magaspang na lugar ang natukoy at si Chen Lei ay natukoy na nasa saklaw ng lugar na ito. Walang ibang paraan sina Wu Xinru at Jin Ying, kaya kinailangan nilang gamitin ang patay na kabayo bilang isang buhay na doktor ng kabayo. Sa paniniwala sa hatol na ginawa ng ekspertong ito, isang lambat ng langit at lupa ang inilatag sa lugar na ito, naghihintay na lumitaw si Chen Lei at ang iba pa. Ang pagsusumikap ay nagbubunga. Sa huli, talagang natagpuan ni Wu Xinru at Jin Ying ang bakas ni Chen Lei. Kailangan kong sabihin na mas gusto pa rin ng Diyos si Wu Xinru at Jin Ying. Sa oras na ito, pinalibutan ng ilang eksperto sa ikasyam na palapag ng Emperor Wu ang partido ni Chen Lei at Ji Chanwu, habang mukhang kampante si Wu Xinru. Dalhin mo ang dalawang ito sa akin, tandaan mo, subukan mong hulihin silang buhay. Hindi na makapaghintay sina Wu Xinru at Jin Ying na makipag-usap kay Chen Lei, at direktang nagutos. Boom! Saglit, maraming powerhouse sa ikasyam na palapag ng Wudi ang sabay na sumalakay kay Chen Lei at Ji Chanwu, at walang puwang para sa kanila na magsalita. Gumamit ng manika, sinabi ni Chen Lei kay Ji Chanwu, at pagkatapos ay narinig niya ang tunog ng mga dragon at phoenix, at sa parehong oras, isang malaking itim na dragon ang lumipad mula sa baywang ni Chen Lei, at sa isang iglap, ito ay tumaas sa kalangitan, na naging laki, ng ilang libong metro, makapal na burol, matutulis na mata, marilag at marilag. At ang phoenix na naliligo sa apoy, na libu-libong metro rin ang laki, ay naliligo sa lilang apoy ng kalangitan, at naglalabas din ng walang katapusang banal na kapangyarihan. Ang dalawang puppet, Black Dragon at Zifeng, ay napakalakas kaya't sabay silang sumugod patungo sa Master ng 8 Desolate Sect. Sa isang sandali, ang Master ng 8 Desolation Sect ay direktang napasok ng higanting mga kuko ng itim na dragon sa kanyang dibdib. Pagkatapos, nanginginig ang mga kuko ng dragon, at ang Panginoon ng 8 Desolation Sect ay sumabit sa mga kuko ng dragon, at ang orihinal na espiritu ay lumipad sa pira-piraso. Pagkatapos, pinitik ng itim na dragon na puti ang buntot nito at direktang hinampas ito sa isa pang Martial Emperor na lumilipad. Pagkaraan ng ilang sandali, lumipad ang Martial Emperor at dumiretso sa abot-tanaw, naging isang itim na lugar at naglaho. Ang mga lilang phoenix na puppet ay magkaparehong makapangyarihan, at ang mga lilang apoy ay tumalsik mula sa kanilang mga bibig, na agad na bumalot sa dalawang Martial Emperor sa apoy. Ang apoy na ito ay hindi isang pambihirang apoy, at direktang sinunog nito ang dalawang Martial Emperors bilang fly ash. Sa isang kisap mata, 4 na Wudi ang namatay sa kamay ng dalawang papay. Sina Wu Xinru at Jin Ying ay naging pula ng dugo. Ang napakalaking kawalan ay lampas sa kanilang kayang tiisin. Patayin! Si Wu Xinru at Jin Ying ay umungal at pinatay sina Chen Lei at Ji Chanwu. Sa sandaling ito, biglang itinaas ni Chen Lei ang kanyang kamay at naglabas ng 18 bandila. Nag-ugat ang mga watawat sa kawalan at bumuo ng malaking porma sayon. Kasama ng porma sayon, nagbabago ang kawalan. Naramdaman lamang ng Golden Eagle ang paglipat ng oras at espasyo. Hindi niya makita ang senior brother junior brother sa paligid niya. Siya lang ang nakaharap kay Chen Lei. Chen Lei, mamatay ka na. Alam ng Golden Eagle na nakulong siya sa formation na itinakda ni Chen Lei, ngunit hindi siya natakot. Hanggat kaya niyang patayin si Chen Lei, tiyak na masisira ang porma sayon ni Chen Lei. Sa pagkakataong ito, nagdala ng kayamanan ang Golden Eagle sa sekta. Naniniwala ako na sa kayamanan na ito, kaya niyang patayin si Chen Lei. Kaya, kahit na nahulog ang Golden Eagle sa porma sayon ni Chen Lei, hindi siya nataranta at direktang pinatay si Chen Lei. Nakita ni Chen Lei ang gintong agila na sumugod, nginisyan, at sinalubong siya ng suntok. Ang lakas ng Golden Eagle ay talagang malupit, ngunit ngayon na ito ay nakulong sa porma sayon, si Chen Lei ay hindi na natatakot. Bukod dito, malinaw na naramdaman ni Chen Lei na ang lakas ng Golden Eagle ay mas mahina kaysa sa isang taon na ang nakalipas. Malinaw, ang Golden Eagle ay dati nang nasugatan ng pamamaraan ng massacre ni Shenzhou, at hindi pa ganap na nakarecover. Bukod dito, nagawang saktan ni Chen Lei ang Golden Eagle noong isang taon, at ngayon ay hindi na siya masyadong natatakot sa Golden Eagle. Kinuha ni Chen Lei ang anyo ng kuryente, pinatay siya patungo sa Golden Eagle. Sa kalagitnaan, biglang ngumisi si Golden Eagle.
Isang scroll na puno ng mga bituin ang ibinato niya at nakasabit sa itaas ng ulo ni Chen Lei. Mayroong hindi mabilang na mga bituin. Lumiwanag kay Chen Lei. Ang liwanag ng bituin na ito ay napakalakas, tulad ng isang espada na may hawak, at sa isang kisap mata, mahuhulog ito kay Chen Lei. Sa itaas ng ulo ni Chen Lei, lumitaw ang isang walang kamatayang tripod, na naglalabas ng walang katapusang sinag ng liwanag, na nagiging isang magaan na kalasag, na mahigpit na nagpoprotekta kay Chen Lei, at hindi mabilang na mga banal na espada na gawa sa mga bituin ang naputol sa magaan na kalasag, na hindi nag-indayog sa kalangitan saktan si Chen Lei kahit kaunti. Sa sandaling ito, sa likod ni Chen Lei, yumanig ang Thunder God Lotus, at bumagsak ang napakalaking alon ng kulog, na hamampas patungo sa gintong agila. At ang gintong agila ay dali-daling dinurog ang Star Scroll sa itaas ng kanyang ulo, sinusubukang hadlangan ang dumadagandong na kalangitan. Gayunpaman, ang liwanag ng kulog sa kalangitan ay tila hindi pinansin ang pagtatanggol ng Star Scroll, at sa isang kisap mata, tumagos ito sa balumbon at tumama sa katawan ng gintong agila. Sa ilang sandali, naramdaman na lamang ni Golden Eagle ang paninigas ng kanyang buong katawan, at hindi na makagalaw. Sa sandaling ito, ang kamao ni Chen Lei ay labis na natigilan, at muli siyang hamampas, sinuntok ang dibdib ng Golden Eagle. Sa pagkakataong ito pa rin ang pamamaraan ng Dasho Shenju, na gumawa ng isang suntok. Supreme Rebirth Kabanata 1475. Biglang nagbago ang ekspresyon ng Golden Eagle, naramdaman na lang niya na ang panloob na lakas nito ay umuurong muli sa pagkakataong ito. Boom! Muling binasag ni Chen Lei ang Thunder God Lotus, at ang electric light ay tumama sa Golden Eagle, at ang Golden Eagle ay tumigil. Sinamantala ang minsan sa buhay na pagkakataong ito, nakipagkamay si Chen Lei at nagpaputok ng 10 kulog, na lahat ay lumipad sa sugat sa harap ng dibdib ng gintong agila. Pagsabog, sigaw ni Chen Lei, 10 kulog ang sabay-sabay na sumabog, at isang malakas na ingay ang nagmula sa lupa, at ang gintong agila ay nabuga ng dugo sa isang iglap. Si Chen Lei ay nag-flash ng malamig na kuryente sa kanyang mga mata, nakatitig sa Golden Eagle Primordial Spirit na nakulong sa hangin, sumangot, at isang power grid ang bumaril, direktang tinatakan ng Golden Eagle Primordial Spirit. Itong gininto ang agila na primordial na espiritu, ay nakulong sa pagbuo niya, kahit na gusto niyang tumakas, walang paraan upang makatakas. Matapos patayin ang Golden Eagle, sunod-sunod na umiinom si Chen Lei ng ilang table tasks para maibalik ang kanyang aura. Ang Four Saints Refining Formula ay sabay na nawasak, at hindi mabilang na espiritual na chi ang ibinuhos sa katawan, at ang kapangyarihan ng tunay na gang ay naubos sa maikling panahon. Nabawi niya ang karamihan. Sa sandaling ito, isa-isang pumihit si Chen Lei sa kawalan, biglang nagbago ang pormasayon, at gumagalaw ang oras at espasyo, lumitaw si Chen Lei sa lugar kung nasaan si Ji Chanwu. Sa kasalukuyan, si Ji Chanwu ay nakikipaglaban kay Wu Xinru, at silang dalawa ay masasabing nasa parehong antas at pantay-pantay. Natural na napagtanto ni Wu Xinru na nahulog siya sa pormasayon ni Chen Lei sa unang pagkakataon, kaya desperado siyang bumaril at gustong i-hostage si Ji Chanwu. Hanggat si Ji Chanwu ay isang bihag, kung gayon, si Wu Xinru ay may paraan upang pilitin ang pormasayon na alisin ang pormasayon. Kaya lang, ang lakas ni Ji Chanwu ay hindi mas malala kaysa kay Wu Xinru, at si Wu Xinru ay hindi nagtagumpay sa mahabang panahon. Sa sandaling ito, kumislap ang figure ni Wu Xinru, at si Chen Lei ay lumitaw sa kanyang harapan. Chen Lei, nasaan ang aking Golden Eagle Senior Brother? Nang makita ni Wu Xinru si Chen Lei na lumitaw sa kanyang harapan, isang pahiwatig ng nagbabantang premonition ang bumangon sa kanyang puso at nagtanong ng malakas. Dito, sa palad ni Chen Lei, lumitaw ang isang bola ng kidlat na kasing laki ng kamao. Sa loob ng bowl ang kidlat, ang primordial spirit ng gintong agila ay natatakan. Pinatay mo talaga ang Golden Eagle Senior Brother, tiyak na hindi ka pakakawalan ng master ko. Nakita ni Wu Xinru na ang primordial spirit ng Golden Eagle Senior Brother ay talagang nasa ilalim ng kontrol ni Chen Lei. Sinabi ni Chen Lei, kung hindi ko papatayin ang Golden Eagle, hahayaan ako ng iyong amo. Sinabi ni Wu Xinru, oo, Chen Lei, makikita mo ito ng lubusan. Nabuo mo ang sining ng genocide.
Sa loob ng 6 na sekta, walang makakapagparaya sa iyo. Masyadong malaki ang banta mo, ngunit ikaw kung handa kang magpasakop sa aking 8 Desolate Sect at sabihin ang sikreto ng pagsasagawa ng isang malaking massacre, ang aking 8 Desolate Sect ay may kakayahan pa ring protektahan ka. Panipi. Tumingin si Chen Lei kay Wu Xinru at sinabi, sa tingin mo ba ako ay isang 3 taong gulang na bata, kaya madaling lokohin mo? Sinabi ni Wu Xinru, Chen Lei, huwag kang mahuhumaling sa pag-unawa. Kung ibunyag namin ang balita na nasanay ka na sa henyo ng pagpatay, hindi ka magkakaroon ng kapayapaan. Ngumisi si Chen Lei at sinabing, talaga, kung gayon maaari mong subukan, gusto kong makita, kung sino ang maglakas loob na ay bully ako. Sinabi ni Wu Xinru, huwag mong pagsisihan ito. Sinabi ni Chen Lei, ikaw ang nagsisisi. Kahit na ang araw na iyon, hindi mo na ito makikita muli. Pagkatapos magsalita, hindi na binigyan ni Chen Lei ng pagkakataon si Wu Xinru na magsalita, kaya inimas niya ang kanyang katawan at pinalibutan si Wu Xinru kasabay ni Ji Chanwu. Medyo mahirap pa rin si Wu Xinru na harapin si Ji Chanwu ng mag-isa. Ngayong nadagdag si Chen Lei, hindi na siya kalaban. Pagkatapos ng ilang mga trick, direktang winasak ito ni Chen Lei, tinatakan ang kaluluwa. Matapos i-seal si Wu Xinru at ang Golden Eagle Primordial Spirit sa Soul Assistance Tower, muling winasak ni Chen Lei ang Yinju at binago ang porma sayon. Habang nagbabago ang porma sayon, muling nagbago ang eksena sa harap ni na Chen Lei at Ji Chanwu. Sa pagkakataong ito, sa harap ni na Chen Lei at Ji Chanwu, lumitaw ang 2 puppet ng Black Dragon at Zifeng. Sa kasalukuyan, sa harap ng 2 papel na ito, mayroong 5 bangkay na nakahandusay sa hangin, at 5 primordial spirit na nakulong sa isang porma sayon. Ang mga martial artist ng Bawangzong ang nakapaligid kay Chen Lei. Sa ika-9 na antas ng mga malakas na wudi ng 8 Desolate Sect, tanging ang primordial spirit lamang ang natitira. Hindi nila akalain na magiging ganito kalakas ang 2 puppet na ito. Tinatakan din ni Chen Lei ang mga kaluluwa ng mga taong ito, at pagkatapos ay nagsimulang kolektahin ang mga samsam. Kung ito ay Wu Xinru o Golden Eagle, ang kanyang koleksyon ay higit pa kaysa sa karaniwang malakas na wudi. Naubos na nina Chen Lei at Ji Chanwu ang kanilang mga bulsa, at bigla silang namamaga muli. Pagkatapos kolektahin ang mga trepeo, ikanaway ni Chen Lei ang kanyang kamay, at ilang sandali, 18 banner ang lumipad palabas sa kawalan, nanghuhuli at lumipad pabalik sa mga kamay ni Chen Lei. Ang 18 stroke na watawat na ito ay ginawa rin kamakailan ni Chen Lei, at espesyal na ginamit upang harapin si Master Yang Zuan. Hindi kayang patayin ng 18-stroke flag formation si Master Yang Zuan, ngunit hindi problema ang bitag sa kanya sa isang tiyak na tagal ng panahon, at ang yugtong ito ng oras ay maaaring ganap na payagan sina Chen Lei at Ji Chanwu na makatakas ng maayos, mula sa walang humahabol sa atin ngayon, tara na. Pagkatapos mag-impake ni Chen Lei, sinabi niya kay Ji Chanwu. Tumango si Ji Chanwu, at bahagyang tumango patungo sa Purple Phoenix Puppet na lumilipad sa hangin. Ang Purple Phoenix doll na ito ay agad na naging purple light, at bumagsak sa ulo ni Ji Chanwu, naging isang pinong headdress. At si Chen Lei ay tumango patungo sa itim na dragon na pupe, at ang itim na dragon na pupe ay lumundag, umiikot sa katawan ni Chen Lei, naging isang itim na sinturon, na nakabalot sa kanyang baywang. Muling nag-alok sina Chen Lei at Ji Chanwu ng lumilipad na bangka, at pagkatapos ay pinalayas ang lumilipad na bangka patungo sa direksyon ng Bihai Palace. Sa sandaling ito, sa ibang lugar ng dagat na malayo, biglang naramdaman ni Master Yang Zuan ang kanyang puso, at ang 2 jade pendant sa kanyang baywang ay sabay na nabasag. Sumigaw si Master Yang Zuan, biglang sumabog ang isang nakamamatay na aura, lumipad ng libu-libong milya, sa ibabaw ng dagat, at biglang lumipad na parang ulan ng hindi mabilang na mga ibon. Binasag ng nakamamatay na aura ang kanyang karunungan at bumagsak sa lupa. Sa ibabaw ng dagat, ang 2 jade pendant sa kanyang baywang ay jade pendants na gawa sa dugo ni na Jinying at Wu Xinru. Ang jade pendant ay pira-piraso, na sumisimbolo sa pagbagsak ni na Jinying at Wu Xinru. Bata Chen Lei, maglakas loob na patayin ang aking alagad, pupugutan kita ng aking sariling mga kamay upang parangalan ang espiritu ng aking alagad sa langit.
Kinagat ni Master Yang Zuan ang kanyang mga ngipin at marahas na nagmura. Hindi na kailangang suriin, alam din ni Master Yang Zuan na sina Wu Xinru at Jin Ying ay dapat na namatay sa mga kamay ni Chen Lei. Isang bagay lang ang ginawa ni Wu Xinru at Jin Ying sa loob ng higit sa isang taon, iyon ay, ang pangangaso kay Chen Lei. Ang aksidenteng naranasan sa oras na ito ay hindi kamay ni Chen Lei, ngunit sino pa ang naroon. Gayunpaman, bagamat gustong hatiin ni Master Yang Zuan ang katawan ni Chen Lei, ngunit ngayon ay hindi na siya makapaglaan ng oras para ipaghiganti si Chen Lei. Ang pinakamahalagang bagay para sa kanya ngayon ay buksan ang lugar ng cave mansion ng Great Emperor Biloo at tuklasin ang malalim na kahulugan ng pataas na gitnang mundo. Kapag binitawan ng matanda ang kanyang kamay, siya mismo ang papatay sa iyo. Isinulat ni Master Yang Zuan ang matinding puot sa kanyang puso, at ang kanyang figure ay lumipad palabas at dumaong sa Isla ng Engkanto. Kabanata 1476. Sa oras na ito, lumipad si Chen Lei at Ji Chanwo at sa wakas ay nakarating sa lugar kung saan matatagpuan ang Bihay Palace. Sa lugar ng dagat kung saan matatagpuan ang Bihay Palace, ang tubig ay turkesa, iba sa dark blue noon. May mga sabi-sabi na ang dahilan kung bakit aquamarine ang tubig dagat dito ay dahil puno ng jade ang seabed, na sumasalamin sa tubig dagat para maging aquamarine green. Kahit na ito ay isang alamat lamang, ang seabed sa ilalim ng lugar ng dagat na ito ay naglalaman ng masaganang minahan ng jasper. Bukod sa mga minahan ng jasper, maraming mga batong jasper. Bagamat ang halaga ng mga malinaw na batong ito ng tubig ay hindi masyadong mataas, ang mga ito ay napakabihirang mga materyales sa gusali. Ginamit sa pagtatayo ng mga palasyo at kuweba, at iba pa. Mainit at basa tulad ng jade, mainit sa taglamig at malamig sa tag-araw. Gayunpaman, dahil ang lahat ng malinaw na tubig na mga batong ito ay nasa ilalim ng dagat, napakahirap na minahan. Lumipad sina Chen Lei at Ji Chanwo sa lugar na ito ng dagat, at biglang, may tunog ng labanan, sa harapan nila. Sumugod sina Chen Lei at Ji Chanwo patungo sa laban, gustong makita kung sino ang lumalaban dito. Hindi nagtagal, dumating sila sa lugar kung saan sila nag-aaway, at nakita nila ang ilang pirata na nakasuot ng madilim na pulang damit at naglalabas ng malupit na aura, na nakapalibot sa tatlong kabataang babae. Ang mga damit ng tatlong dalagang ito ay mga damit ng palasyo ng Bihay, at halatang mga disipulo sila ng palasyo ng Bihay. Ibigay mo ang treasure map, Mayo, iligtas namin ang buhay mo, kung hindi, mahuhuli ka namin mamaya, at tiyak na susubukan mo ang malupit na pamamaraan ng mundo. Mabangis na sinabi ng isang pirata sa isang alagad ng Bihay Palace. Itong treasure map ay malinaw na nagmula sa aking Bihay Palace, gusto mong kunin, natatakot ka ba na ang aking Bihay Palace ay sirain ka? Malamig na sigaw ng isang alagad ng palasyo ng Bihay. Kung may kapangyarihan ang palasyo ng Bihay at masisira tayo, mabubuhay pa kaya ang ating Blood Spear Pirate Group hanggang ngayon? Sa tingin mo ba matatakot kami sa inyong mabahong babae? Isang pirata ang malamig na sumangot at muling pinalakas ang pag-atake. Spell. Ang tatlong disipulo ng Bihay Palace ay isa-isang nagsuka ng dugo sa oras na ito. Obviously, hindi sila makatagal. Ang isa sa mga disipulo ng Bihay Palace, na may puso, ay nagpasya na sirain ang lihim na pamamaraan, ngunit, destroy pagkatapos ng lihim na pamamaraan, maaari lamang nilang labanan ang mga pirata na ito, at hindi sila makakatakas mula sa mga pirata na ito ng walang pinsala. Sino ang Blood Spear Pirate Group na may ginagawa, wala, etc., lumayas ka sa akin, kung hindi, huwag mong sisihin ang aking Blood Spear Pirate Group sa pagiging malupit. Biglang, natuklasan ng isang pirata mula sa Blood Halberd Pirate Group ang mga bakas ni Chen Lei at Ji Chanwo at sumigaw ng malakas. Sa oras na ito, natuklasan din ng tatlong alagad ng Bihay Palace sina Chen Lei at Ji Chanwo. Sabi ng isa, tumakas kayong dalawa. Sila ay mga pirata mula sa Blood Halberd Pirate Group. Maaari kayong pumatay ng mga tao nang hindi kumukurap. Panipi. Isang pirata mula sa Blood Spear Pirate Group, si Jia Jia ay tumawa ng kakaiba, at sinabing, ang maliit na babae ay labis na nababagabag. Ang maliit na puting mukha na ito ay hindi ang mabangis na lalaki na iyong pinalaki. Anak ng puta, namula ang isang alagad ng Bihay Palace sa mga bulver na salita ng mga pirata. Ang isa sa kanila ay pabaya,
at lumilitaw ang isang depekto. Siya ay iginuhit ng martial spirit ng pirata. Maya-maya, bumulwak siya ng dugo mula sa kanyang bibig at ilong at malubhang na sugatan. Mabilis na lumapit sina Chenlei at Ji Chanwo sa mga taong ito. Mukhang hinahanap mo si kamatayan. Nakita ng isang pirata mula sa Blood Halberd Pirate Group sina Chenlei at Ji Chanwo na hindi lamang nagnanais na tumakas, ngunit sa halip ay lumapit sila, ngumuso at sumugod kay Chenlei. Boom! Kinuha ni Chenlei ang isang palm shot, at isang malaking hangin ng palad ang direktang bumaril sa pirata mula sa himpapawid. Tulad ng isang malaking pagong, bumagsak ito sa dagat, libu-libong metro ang lalim, at ang napakalaking tubig sa dagat ay nasa ilalim ng malaking presyon. Sa isang maikling panahon, ang mga panloob na organo ng pirata ay nadurog lahat, at hindi mabilang na dugo ang damaloy mula sa 7 butas ng pirata, at hindi na siya maaaring mamatay. At ang primordial spirit ng pirata na ito, na takot at galit, ay lumipad palabas mula sa ilalim ng dagat, tumingin kay Chenlei, na nagpapakita ng malalim na tingin ng paninibugho. Kayang sampilan siya hanggang sa mamatay. Sa pagkakataong ito, siguradong super bakal ang nakasalubong nila. Nang makita ng ibang mga pirata ang eksenang ito, umungol sila, sinira ng bawat isa ang kanilang sariling espiritu, at mabangis na inatake si Chenlei. Si Chenlei ay naging isang banal na katawan ng espada, ang liwanag ng espada ay nawasak, ilang mga martial soul ang direktang pinugutan ng ulo ng espada ni Chenlei, at ilang mga pirata ay biglang lumiit, halos walang pinagkaiba sa espada ni Chenlei na maaaring gamitin. Sinabi na ang mga pirata na ito ay ganap na tinanggal. Sa sandaling ito, tiningnan ni Chenlei ang mga pirata na ito, at ilang daliri ng hangin ang umihip sa pagitan ng kanyang mga daliri, pinasabog ang laman ng mga pirata na ito sa ambon ng dugo, na naiwan lamang ang kaluluwa, na nababalot ng malaking power grid. Sa oras na ito, tumingin si Chenlei sa mga disipulo ng Bihai Palace. This girl, hindi importante ang injury mo. Tumingin si Chenlei sa disipulo ng Bihai Palace na nagbabala sa kanila na hayaan silang makatakas, at direktang nagtanong. Umiling ang disipulo ng palasyo ng Bihai, kumuha ng berde at bilog na tableta, ininom ito, biglang namula ang mukha, at sinabing, hindi bale, basta babalik ka at itaas mo ito sandali, maging maayos. Panipi. Tumango si Chenlei at sinabing, salamat sa paalala mula sa babae. Ang disipulo ng palasyo ng Bihai ay nagbigay ng isang mapait na ngiti, at sinabi, ang pagtatanim ng bata ay mataas at malalim. Ang mga pirata na ito ay hindi ang iyong mga kaaway sa isang iglap. Walang kwenta yung pinaalala ko sa iyo. Umiling si Chenlei at sinabing, hindi mo masasabi yan. Malaki ang pasasalamat ko sa kabaitan ng babaeng iyon. Sa oras na ito, tumingin kay Chenlei ang isang disipulo ng Bihai Palace at biglang nagtanong, anak ko, ikaw ba si Chenlei? Tumango si Chenlei at nagsabi, oo, ako si Chenlei, kilala mo ba ako? Ang disipulo ng Bihai Palace ay tumango at tuwang-tuwang sinabi, syempre kilala kita. Sa Dark Blue Empire Exchange Contest, nanalo ka sa unang pwesto. Sumali din ako sa exchange contest, pero sobrang nakakahiyang matalo sa first round. Ikaw ang idol ko, Panipi. Tumingin ang babaeng disipulo kay Chenlei, at halos maliliit na bituin ang lumitaw sa kanyang mga mata, na parang tulala. Tumawa si Chenlei, kumaway ang kanyang kamay at sinabing, hindi ako nangangahas na maging idolo. Nagkataon lang noong araw na iyon. Ang sabi ng babaeng disipulo, paanong nagkataon lang na napunta ako sa unang pwesto, hinding-hindi mangyayari dahil sa swerte, nga pala, bakit ka nandito? Sinabi ni Chenlei sa babaeng disipulo, narito kami upang maghanap ng isang tao sa lugar na ito ng dagat. May kilala ka bang babae na nagngangalang Baimanman? Ilang mga disipulo ng palasyo ng Bihai ay nag-isip sandali, umiling, at nagsabi, hindi ko pa ito narinig, ngunit kung may ganoong babae sa lugar na ito, tiyak na mahahanap namin ito sa Bihai Palace para sa iyo. Panipi. Tumango si Chenlei at sinabing, kung gayon ay narito si Chenlei para magtanong sa ilang mga babae. Kung may pagkakataon ka, tulungan mo akong mahanap itong babaeng nagngangalang Baimanman. Pagkatapos magsalita, may extra chip sa kamay si Chenlei na may larawan ni Baimanman. Supreme Rebirth Kabanata 1477.
Ang ganda ni ate. Nang makita ng isang alagad ng palasyo ng bihay ang imahe ni Baimanman, hindi niya maiwasang mapasigaw. Young Master Chen, huwag kang mag-alala, tutulungan ka naming mahanap si Miss B. Sinabi ng isa pang disipulo ng Bihay Palace, ang biyaya ng tumutulo na tubig ay dapat iulat ni Yung Quan, pabayaan na ang biyaya ni Chen Lei na nigel iligtas buhay sa kanila. Ito ay isang maliit na bagay lamang na makahanap ng isang tao para kay Chen Lei sa sahig ng Bihay Palace. Itinaas ni Chen Lei ang kanyang kamay at sinabing, kung gayon, salamat sa maraming babae. Ang ilang mga alagad ng palasyo ng bihay ay nagsabi, ito ay isang maliit na bagay. Hindi dapat maging magalang si Mr. Chen. By the way, hindi ko alam kung saan pupunta si Mr. Chen. Sinabi ni Chen Lei, wala akong nakapirming layunin. Wala akong pakialam kung saan ako pupunta, lalo na para mahanap ang kaibigang ito. Isang disipulo ng palasyo ng bihay ang mahinang ngumiti at nagsabi, Master Chen, ang lugar na ito ng bihay ay hindi malaki, ngunit hindi ito masyadong maliit. Natatakot ako na hindi magkakaroon ng paraan ng paghahanap tulad ng gungsi sa loob ng 2 o 3 taon. Ano ang mga resulta? Panipi. Tinanong ni Chen Lei ang alagad ng palasyo ng bihay, o, kung gayon hindi ko alam kung anong pinakamahusay na paraan ang magagawa ng babaeng ito. Ang disipulo ng Bihay Palace na ito ay nagsabi, Master Chen, sa aming Bihay Palace, mayroong isang kayamanan na tinatawag na Bihay Jing. Hanggat ikaw ay nasa asul na sea area na ito, tiyak na mahahanap mo ito. Bakit hindi mo kami sinusundan? Sa sekta, nakikiusap kami sa Panginoon ng palasyo na gamitin ang Bihay Mirror, at tiyak na matutulungan ka naming mahanap ang kinaroroonan ni Baimanman. Panipi. May magic treasure. Kung gayon, tiyak na magpapasalamat si Chen Lei sa iyo, sincere na sabi ni Chen Lei. Ipinakita ng disipulo ng Bihay Palace ang kanyang magagandang mata at sinabing, natural iyon, maaari ba akong magsinungaling sa iyo? Sinabi ni Chen Lei, kung ganoon ang kaso, talagang gusto ni Chen Lei na maging walang pakundangan. Sabay tayo sa Bihay Palace. Ang 3 alagad ng palasyo ng bihay ay nagsabi, sige, sabay na tayo. Tumango sina Chen Lei at Ji Chanwo, at pagkatapos ay pinasakay sa lumilipad na bangka ang 3 disipulo ng Bihay Palace. Pagkatapos, sa patnubay ng 3 disipulo ng Bihay Palace, lumipad sila patungo sa Bihay Palace. Pagkalipas ng mahigit 1 oras, biglang, isang ulap ng dugo ang kumalat mula sa abot tanaw, na hamarang kay Chen Lei at sa iba pa. Sa blood cloud na ito, mayroong 10 pirata ng Spear Pirate Group na nakaupo sa isang kakilakilabot na aura. Sa pagitan ng pagbukas at pagpikit ng kanilang mga mata, sila ay mamamatay tao. Ibigay mo ang mapa ng kayamanan, at huwag kang mamatay. Ang 10 pirata ng Blood Spear Pirate Group ay mabangis na tumitig sa mga alagad ng Bihay Palace, at sinabing Senador Ran. No way, I want to hide the treasure map, unless we die, sabi ng isang alagad ng Bihay Palace. Sa kasong ito, tutuperin kita, sabi ng isang pirata, at pagkatapos, pumalakpak ang kanyang mga kamay, isang malaking palad na nabuo ng isang napakalaking masamang ulap ang sumugod patungo sa disipulo ng Bihay Palace. Ang taong umatake sa disipulong ito ng Bihay Palace ay isang 9 na antas na mid-level na eksperto ni Emperor Wu, na mas malakas kaysa sa disipulong ito ng Bihay Palace. Ang mga disipulo ng Bihay Palace na ito, sa harap ng mga pirata na ito, ay karaniwang mas malakas. Walang kapangyarihang lumaban. Mapatla ang mukha ng disipulo ng Bihay Palace, ngunit wala pa rin siyang kahit kititing na intensyon na lumiit. Kung sisirain niya ang kanyang martial soul, sasalubungin niya ang palad ng pirata. Sa sandaling ito, isang dragon chant ang tumunog sa mga tainga nitong Bihay Palace disciple, at pagkatapos, ang tunog ng scaly friction ay tumunog sa kawalan, at nakita lamang ang isang itim na dragon na may makinis na mga linya at walang kapores na kapangyarihan, ang higanteng kamay na binago ng dugong masamang espiritu, at agad na dinurog ang higanteng kamay sa hindi mabilang na mga fragment. Pagkatapos nito, ang itim na dragon ay lumutang sa hangin, at ang mga mata nito ay kumikinang na may kamahalan, kamahalan, at kamahalan. Nakita ng ilang pirata ng Blood Halberd Pirate Group ang makapangyarihang itim na dragon na ito, lahat ay nanginginig.
Ang kapangyarihan ng itim na dragon na ito ay ginagawa silang hindi mapaglabanan. Titigilan ko itong itim na dragon, kunin ang mapa ng kayamanan. Malakas na sabi ng isang pirata, na pumailang lang sa hangin, ang malaking kulay dugo na gulong ng buwan sa kanyang kamay ay humampas sa itim na dragon sa himpapawid. Ang natitirang mga pirata ay tumalon sa hangin at pinatay si Chenlei at ang iba pa sa lumilipad na bangka. Lalo na ang isang pirata, na napakalakas, at mayroon ding paglilinang ng Woody na pangsyam na antas sa gitnang antas, na siyang pinakamalaking banta sa lahat. Sa sandaling ito, tumunog ang phoenix, at lumitaw ang isang purple na fire phoenix at sumalpok sa pirata. Ang pirata ay biglang nakaramdam ng walang katapusang pressure, na nakaharap sa purple fire phoenix na ito, kaya lang niyang ilabas ang lahat. Ang iba pang mga pirata ay pawang mga master sa ika-9 na antas ng Emperor Wu, at ang banta kay Chenlei at sa iba pa ay hindi ganoon kalaki. Nanguna si Chenlei sa pagmamadali sa mga pirata na ito, at ang Thunder God Lotus Martial Soul ay pinakawalan, at daan-daang milyong sinag ng kidlat ang nahulog sa mga pirata na ito. Ang electric light na ito ay hindi malakas, ngunit dahil sa epekto nito ay nahihilo ang mga pirata. Bumagsak sa kanila ang electric light na ito, na agad silang naparalisa at hindi maigalaw ang buong katawan. Sina Ji Chanwo at Chenlei ang pagkakataong ito para sumugod sa mga pirata na ito, at nang magkita sila, pinunasan nila ang 3 pirata, at tumaas ang 3 ulo sa langit. Para naman sa mga alagad ng Bihai Palace, ito lang ang unang pagkakataon na makipagtulungan kay Chenlei. Matapos mapalampas ang isang magandang pagkakataon, nang muli silang bumaril, ang natitirang 5 pirata ay nakarecover mula sa kanilang pagkaparalisadong estado at mahigpit na nakikipaglaban sa 3 alagad ng Bihai Palace. Patayin! Nag-anyong multo si Chenlei, sumigaw ng malakas, sinisira ang henyo ng pagpatay, lumiwanag ang mga patong sa kanyang mga braso, at isang nakakatakot na pamimilit ang lumabas mula sa kanya. Sumuntok, hindi mabilang na mga array ang nakasisilaw na enerhiya sa imahe, patong-patong, lahat ay nagtipon sa harap ng kamao ni Chenlei, isang nakasisilaw na bola ng liwanag ang bumaril mula sa kamao, na tumama sa dibdib ng pirata. Ang pirata ay nagkaroon lamang ng oras upang sumigaw, pagkatapos ay nagkapira-piraso at naging ambon ng dugo. At sumigaw din si Ji Chanwo, nakipagtulungan si Feng Wujiu Tianju sa martial arts ng Fire Phoenix, at marahas na pinunit ang Pirate Martial Arts. Ang Pirate Martial Soul na ito ay isang Black Snake Martial Soul na may itim na katawan at may yelong hininga, na nagkataong pinigilan ng Martial Soul ni Ji Chanwo. Sa isang kisap mata, 5 sa 10 pirata ang namatay. Ang natitirang 5 pirata, ang 2 pinakamalakas, ay nasagasaan ng itim na dragon at purple phoenix puppet, habang ang natitirang 3 ay napapalibutan ni Chenlei, Ji Chanwo, at ang 3 Bihai Palace disciples. At samantalahin ang pagkakataong ito, ang tunay na lakas ni Chenlei ay naibalik sa kanyang pinakamataas na sukdulan, at ang Massacre Divine Ju technique ay maaaring muling mapanira. Nang hindi nag-iisip tungkol dito, direktang sinimulan ni Chenlei ang Massacre Divine Ju technique, nang walang anumang pag-aalinlangan, at muli ay inalog-alog ang isang pirata. At ang 3 disipulo ng palasyo ng Bihai ay nakipagtulungan kay Ji Chanwo upang pugutan ng ulo ang iba pang 2 pirata, na naiwan lamang ang 2 middle level na pirata sa ika-9 na palapag ng Woody, at ang 2 pupe ay patuloy pa rin sa pakikipaglaban. Boom! Sa huli, ang itim na dragon na pupe at ang purple na phoenix na pupe ay naputol din, na dinudurog ang 2 pirata, na naiwan lamang ang kaluluwa, na gustong tumakas. Saan tatakas? Sumigaw si Chenlei, at pagkatapos ay nakipagkamay ang power grid, na natrap ang kaluluwa ng 2 pirata sa power grid. Supreme Rebirth Kabanata 1478. Pagkatapos, tinatakan ni Chenlei ang mga primordial spirit ng 2 pirata at inilagay sila sa Soul Suppression Tower. Salamat sa inyong lahat, kung hindi ay hindi makakabalik ng ligtas sa Bihai Palace ang ating 3 kapatid. Ang 3 disipulo ng Bihai Palace ay muling taos-pusong nagpasalamat kina Chenlei at Ji Chanwo. Sina Chenlei at Ji Chanwo ay nagwagayway ng kanilang mga kamay at sinabing, "Huwag kang bastos, maaari din tayong magtulungan kung saan ka namin makukuha." Pagkatapos magsalita, kinuha ni Chenlei ang storage ring ng 10 pirata at sinabing, "Paano natin hahatiin ang mga trepeo na ito?"
Umiling ang ilang mga alagad ng palasyo ng Bihay at ayaw mabuhay o mamatay, dahil alam nilang sa pagkakataong ito ay nagawa nilang patayin ang 10 pirata na ito, lahat ay salamat sa kabutihan nina Chenlei at Ji Chanwu, at ginawa nilang tatlo, halos wala. Maging mapilit, at hayaan silang hatiin ng pantay ang mga samsam, hindi pa sila masyadong malikot. Nakita ni Chenlei na ang 3 disipulo ng palasyo ng Bihay ay hindi sumang-ayon sa buhay at buhay, at tumigil sa panghihikayat, kinuha ang mga samsam, at pagkatapos ay sinabi, susunod, kailangan nating ipagpatuloy ang paglalakbay ng buong lakas. Siguradong darating muli ang mga pirata na ito, pagdating ng panahon. Magkakaroon ng mas malalakas na pirata, natatakot ako na hindi tayo magkaribal. Panipi. Tumanggo rin ang 3 disipulo ng Bihay Palace at sumang-ayon sa mungkahi ni Chenlei, dahil alam nilang hindi sila pababayaan ng mga pirata ng Blood Halberd Pirate Group. Sumunod, si Chenlei at ang iba pa ay sumugod ng buong bilis. Gayunpaman, nakatagpo pa rin sila ng 3 pagharang ng Blood Halberd Pirates sa daan. Gayunpaman, lahat sila ay natalo ni Chenlei at Ji Chanwu, at napatay nila ang mga pirata na humahabol. Gayunpaman, ang mga aksyon ni Chenlei at ng iba pa ay lubos na ikinagalit ng Bloodspear Pirate Group. Para sa mga makapangyarihang pirata, si Chenlei at ang iba pa ay hindi kalaban. Direktang ginamit ni Chenlei ang formation flag at nag-set up ng isang trapong formation, na trap ang 3 pirata, at pagkatapos ay halos hindi nakatakas. Gayunpaman, alam din ni Chenlei na hindi kayang pigilan ng pormasyong ito ang 3 pirata ng masyadong mahaba, kaya masasabi ni Chenlei at ng iba pa na ginamit nila ang kanilang makakaya upang makatakas. Boom! Sa isang malakas na ingay, sinira ng 3 pirata ang pormasyon, na nagpapakita ng galit na mga ekspresyon. Buong araw silang nanghuhuli ng mga ligaw na gansa, ngunit ngayon ay tinutusok sila ng mga ligaw na gansa. Talagang nakulong sila ng mga junior na may pormasayon, mula sa ilalim ng kanilang ilong, tumatakbo palayo. Habol, hindi ako naniniwala na ang maliliit na bagay na ito ay makakatakas sa ating mga palad. Pumasok ang 3 magnanakaw at hinabol sila sa direksyon kung saan tumakas si Chenlei at ang iba pa. Masyadong nasasabik si Chenlei at ang iba pa. Wala silang oras upang pagtakpan ng ilang hininga na nakatagpo nila sa daan, at nakuha ng mga pirata na ito ang hawakan. Makalipas ang ilang oras, muli silang hinabol ng 3 magnanakaw, at nakita sa kanilang mga mata ang mga bakas ni Chenlei at iba pa. Naghahabol na naman sila. Si Chenlei at ang mga disipulo ng Bihay Palace ay natural na naramdaman ang nakakatakot na pamimilit na nagmumula sa likuran. Walang kinalaman si Chenlei. Isang malakas na tao ng Wudi na ika-9 na antas, kung nasa kanya ang lahat ng kanyang mga baraha, maaari niyang durugan siya, ngunit 3 Wudi na 9 na antas na powerhouse ang nagsanib puwersa, at ngayon ay mayroon na lamang siyang isa. Ang paraan ay tumakbo hanggat maaari. Sa oras na ito, nasira na ni Chenlei ang kanyang mga kakayahan sa katawan sa sukdulan, at hindi niya makita ang kanyang anino sa kawalan ng napakabilis, at tumakas patungo sa Bihay Palace na parang shuttle sa kawalan. Ganun pa man, palapit ng palapit ang 3 pirata sa likod, at malapit na nilang maabutan si Chenlei at ang iba pa. Nang si Chenlei at ang iba pa ay halos desperado na, biglang, ilang mahabang hiyawan ang nagmula sa harapan, tumagos sa basag na gintong bato, at ang tunog ay yumanig sa kalangitan. Tito, guro at iba pa, narinig ng ilang alagad ng palasyo ng Bihay ang pag-ungol, at tuwang-tuwa sila. Dumating na rin sa wakas ang kanilang mga reinforcements. Pagkatapos noon, si Chenlei at ang iba pa ay nakakita ng ilang asul na anino, na lumaki ng palaki, at lumapit sa kanila sa isang kisap mata. Guro, Tito, nagmamadaling bumati ang 3 alagad ng palasyo ng Bihay. Sunod-sunod na tumanggo ang 4 na matatanda ng palasyo ng Bihay, sinulyapan sina Chenlei at Ji Chanwu, pagkatapos ay ibinaling ang kanilang mga mata sa 3 pirata na humahabol. Nakita din ni Chenlei ang mga elder ng Bihay Palace. Ang mga matatanda ng Bihay Palace ay lahat magaganda at walang kapantay. Bagamat halos nasa katanghaliang gulang na sila, mas kaakit-akit sila at may mature na kagandahan. Ilang matatanda ng Bihay Palace, lahat sila ay magaganda, ang kanilang balat ay matigas at makinis, at lahat sila ay bihirang mga kagandahan. Sa oras na ito,
ang elder ng Bihay Palace ay dumaan na kay Chenlei at ng iba pa, at pinigilan ang tatlong pirata na humahabol sa kanila. Ang tatlong pirata, matapos makita ang apat na matatanda ng Bihay Palace, nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Hindi sila nakikitungo sa isa't isa minsan o dalawang beses. Mayroon silang malalim na pag-unawa sa lakas ng apat na matatandang ito ng Bihay Palace, at alam na ngayon ay imposibleng tapusin ang gawain. Bikeshuang, maswerte ka sa pagkakataong ito, at sa susunod na makilala mo kami, hindi ka na magiging maswerte. Pagkatapos magsalita, tumalikod at umalis ang tatlong pirata nang walang tigil o inaantala. Napakunot ang noo ng apat na matatanda ng palasyo ng Bihay at hindi sila hinabol, dahil alam din nila ang katusuhan ng mga pirata na ito, kahit habulin sila ay hindi nila mahuli. Matapos itaboy ang tatlong pirata, lumingon ang mga elder ng Bihay Palace at tumingin kina Chenlei at Ji Chanwu, pati na rin ang tatlong disipulo ng Bihay Palace. Guro, salamat sa iyong napapanahong pagdating. Kung hindi, hindi natin makikitang buhay si Master sa pagkakataong ito. Lumapit ang isang alagad ng palasyo ng Bihay sa elder ng palasyo ng Bihay, na mataba at may kaakit-akit na mukha, at sinabi sa elder na ito. Ang elder na ito ay si Bikeshuang, ang master ng mga disipulong ito ng Bihay Palace. Sa pagkakataong ito mayroon kang mga marangal na tao na matutulungan, kung hindi, kahit na malaman ni Master at ng iba pa ang balita at magmadali, mamamatay kayong lahat. Sumulyap si Bikeshuang kina Chenlei at Ji Chanwu, at nakangiting sinabi. Oo, guro, kung hindi dahil tinulungan kami ni na Brother Chen at Sister Ji, hindi talaga kami makakatakas. Hinatak ng isang alagad ng Istana Bihay ang manggas ng guro at sinabing malandi. Sinabi ni Bikeshuang, kung gayon, hindi mo kami ipapakilala sa dalawang maharlikang ito. Isang disipulo ng palasyo ng Bihay ang naglabas ng kanyang dila, lumapit sa grupo, at nagsabi, Guro, ngayon ay time kung ipinakikilala sa iyo ang ilan sa aming mga tagapagligtas, ito ay si Chenlei, at ito ay si Ji. Chanwu girls, lahat sila ay matataas na disipulo ng Chanyanzong, kung saan si Chenlei din ang una sa 6 na exchange competition. Panipi. Ang alagad ng Bihay Palace na ito ay nagbigay ng malinaw na panimula sa pinagmulan ni na Chenlei at Ji Chanwu. Pagkatapos ay sinabi ng disipulo ng palasyo ng Bihay kina Chenlei at Ji Chanwu, kapatid na Chen, kapatid na Ji, ito ang nakatatanda sa ating palasyo ng Bihay, ito ang aking Panginoon, na nagngangalang Bikeshuang, ang lahat ay aking mga tiyuhin, Bikeyu, Bikyuhan, at Bikeyon. Panipi. Ibinaba ni na Chenlei at Ji Chanwu ang kanilang mga kamay at sinabing, nakakilala na ako ng ilang elder. Supreme Rebirth Kabanata 1479. Tumingin ang ilang matatanda kina Chenlei at Ji Chanwu, at nakangiting sinabi, hindi mo kailangang maging magalang, iligtas ninyong dalawa ang maliliit na bata. Maghihintay ako ng may gantimpala. Pakiusap din na samahan kami ng dalawa sa Bihay Palace. Panipi. Sinabi ni Chenlei, mas mabuting maging magalang kaysa sa kapalaran. Pupunta rin tayong dalawa sa Istana Bihay at magparty. Tumango si Bikeshuang at nagsabi, okay, pagkatapos ay aalis na tayo. Pagkatapos magsalita, ikanaway ni Bikeshuang ang kanyang kamay, at lumitaw ang isang lumilipad na bangka sa kanyang paanan, at lahat ay sumakay sa lumilipad na bangka at nagmamadaling pumunta sa Bihay Palace. Sa kalsadang ito, walang nangyaring mali, at nagmamadali akong pumunta sa Bihay Palace nang may kapayapaan ng isip. Ang Bihay Palace, na itinayo sa isang isla, ay nagtatampok ng mainit na jasper na kulay tulad ng jade sa kabuuan. Sa katunayan, ang buong Bihay Palace ay gawa sa bihirang jasper jade. Ang jasper jade na ito ay isang mahusay na water-based refining material, at maaaring otomatikong sumipsip ng espiritual na enerhiya sa tubig at maiimbak ito. At ang buong Bihay Palace ay gawa sa jasper jade na ito, at ang aura sa loob ay napakalinis na mahirap isipin. Masasabing ang malinaw na palasyong ito ng tubig ay hindi mas mababa sa alinmang itaas na grotto na langit at pinagpalang lupain. Chenlei at Ji Chanwu dumating sa Istana Bihay kasama Bikeshuang at iba pa. Pagkatapos nito, inilagay ni Bikeshuang at ng iba pa sina Chenlei at Ji Chanwu sa isang bahay, kasama ang isang disipulo mula sa palasyo ng Bihay,
at dumiretso sila sa may-ari ng palasyo upang iulat ang paglalakbay at sa parehong oras, tinalakay nila ang mapa ng kayamanan, na nakuha ko. Ang mapa ng kayamanan na ito ay natuklasan ng 3 disipulo nang hindi sinasadya sa isang sinaunang pagkasira, ngunit sa proseso ng paghahanap nito, nakuha ng mga pirata ng pangkat ng Blood Spear Pirate ang balita at naharang sila sa lahat ng paraan, gusto lang kunin ang mapa ng kayamanan na ito. Ngayon, natural na gusto nilang pag-aralan ng mabuti ang treasure map na ito upang makita kung ito ay totoo o hindi. Biluodong House. Matapos makita ang ilang mga salita sa mapa ng kayamanan, ang Panginoon ng Palasyo ng Bihay Palace ay bumaril ng isang ulap ng liwanag sa kanyang mga mata. Ilang junior sisters, ang problemang ito ay napakahalaga. Kailangan nating harapin ito ng mabuti, kung hindi, ang ating Biloo Palace ay maaaring ganap na masira. Maingat na sinabi ni Palace Master Bihay. Matapos makita ang mga salita mula sa palasyo ng Biluodong, alam na ng Panginoon ng Palasyo ng Bihay na malapit nang mangyari ang isang ***** na bagyo sa lugar ng dagat na ito, at ang Palasyo ng Bihay, bilang may-ari ng lugar na ito sa dagat, ay tiyak na hindi imyon. Palace Master, ano ang pinagmulan nitong Biloo Cave Mansion? Isang matanda ang direktang nagtanong sa Panginoon ng Palasyo. Obviously, may alam ang kanyang sect master tungkol sa Biluodong House. Oo, itong Biloo Cave Mansion ay ang tirahan ng Great Emperor Biloo na umakyat sa Middle Realm noong nakaraan. Tila may ilang misteryo sa pag-akyat ni Emperor Biloo sa gitnang kaharian, at ang kayamanang ito ay malinaw na nauugnay kay Emperor Biloo. Sabi ng may-ari ng palasyo ng Bihay Palace sa mga matatanda. Pagkatapos makinig ni Bikyayon, may kumislap na liwanag sa kanyang mga mata at nagsabi, Palace Master, dahil ito ang kaso, ito ba ay isang magandang pagkakataon para buksan natin itong cave mansion? Ang Panginoon ng palasyo ng Bihay ay bumantong hininga at nagsabi, gaano kadaling buksan ang Biloo Cave Mansion na ito? Ang mga ninuno ng Bihay Palace ay may napakalalim na relasyon kay Biloo the Great. Alam niya ang ilan sa mga pangyayari sa Biloo Cave Mansion na ito. Ang Biloo Dangfo na ito ay isang pamana na iniwan ni Biloo the Great sa kanyang mga inapo. Hindi lamang maaaring hindi buksan ng ating Bihay Palace ang Dangfo na ito, sa kabaligtaran, dapat nating protektahan ang Dangfo na ito mula sa pagkawasak ng iba. Panipi. Napakaraming inside stories. Kung ganoon, kailangan pa nating hanapin itong Jade Cave Mansion. Nag-isip sandali si Bikyayo, at dahan-daw ang sinabi. Ang Panginoon ng palasyo ng Bihay ay tumanggo at nagsabi, oo, ang mapa ng kayamanan na ito ay magagamit na ngayon. Kung ganoon, hindi malayong ipanganak ang Biloo Cave Mansion. Ito ay tiyak na mag-apela sa maraming mga tao. Hindi natin dapat hayaang mahulog dito ang Biloo Gua Mansion. Ibang tao, Kyayo, humanda ka. Sa susunod na yugto ng panahon, aayusin natin para sa ating mga alagad na matuklasan ang kinaroroonan ng Biloo Dangfo at protektahan ang isang ito. Ito ang misyon ng aking Bihay Palace. Panipi. Tumanggo si Bikyayo at nagsabi, iginagalang ko ang buhay ng master ng palasyo. Sa sandaling ito, sinabi ni Bikyasyuang, guro ng palasyo, may isa pang bagay. 2 alagad ni Tian Yanzang ang dumating sa palasyo bilang mga panauhin. Iniligtas nila si Biluzo, at hindi ko alam kung paano sila aliwin. Ang Palace Master ng Bihay Palace ay nagsabi, si Kiyoshuang ang mananagot sa bagay na ito. Tandaan na huwag tretuhin ng mali ang 2 batang ito. Ang relasyon namin ni Tian Yanzang ay palaging hindi na mababawi. Sa pagkakataong ito, ang 2 batang ito ay napakabait ko sa Bihay Palace, at dapat ko silang bigyan ng kastiyasyang kabayaran. Panipi. Oo, Palace Master. Matapos makinig sa mga salita ng Panginoon ng Palasyo, alam ni Bikyasyuang kung paano pakitunguhan sina Chenlei at Ji Chanwu. Pagkatapos nito, si Bikyasyuang at ang iba pa ay umatras at nagsimulang kumilos ng hiwalay. Dumating si Bikyasyuang sa looban kung saan naroon sina Chenlei at Ji Chanwu at kumatok sa pinto. Pasok. Tumunog ang boses ni Chenlei, at pumasok si Bikyasyuang. Sa oras na ito, si Chenlei ay naglalaro ng chess kasama sina Ji Chanwu, Biluzo at iba pa. Si Chenlei mismo ay naglaro laban kay Ji Chanwu, Biluzo at iba pang 4 na tao, ngunit hindi niya ito nakalimutan.
Ang lakas ng chess ni Chen Lei ay kailangan din, at naabot na niya ang pinakamataas na antas sa oras na iyon. Nang makitang si Bike Shuang iyon, sunod-sunod na tumayo si Chen Lei at ang iba pa, at pagkatapos ay iniyuko ang kanilang mga kamay kay Bike Shuang upang tingnan, nakita ko si Elder B. Kinawayan ni Bike Shuang ang kanyang kamay at sinabing, hindi mo kailangang maging magalang, Chen Lei, Tian Wu, narinig kong sinabi ni Luzo at ng iba pa, pumunta ka dito sa Bihai area para maghanap ng tao, tama ba? Tumango si Chen Lei at nagsabi, oo, hinahanap ko ang isa sa aking mga asawa, si Baimanman, na dapat ay nasa lugar na ito ng dagat, ngunit hindi malinaw kung nasaan ito. Ngumiti si Bike Shuang at nagsabi, hindi ito mahirap. Sa Bihai Mirror ng aking sekta, sa tingin ko ay dapat kong mahanap ang taong hinahanap mo sa lalong madaling panahon. Pagkatapos makinig kay Chen Lei, tuwang-tuwa siya at sinabing, Elder B, gusto ko lang hilingin sa iyo na pahiram ako ng Bihai Mirror. Kaya, magagamit ko ang Bihai Mirror. Tumango si Bike Shuang at nagsabi, iniligtas mo si Duzo at ang iba pa, at tinulungan silang ibalik ang mapa ng kayamanan. Gusto ko talaga ang clan ko. Hiniram kita para gamitin ang Bihai Mirror, na walang ibig sabihin, ngunit, kapag ginamit mo ang Bihai Jing, imposibleng makakuha ng iba pang kabayaran. Dapat mong isipin kung gusto mo ng kabayaran mula sa aking zang o gumamit ng Bihai Jing. Panipi. Sinabi ni Chen Lei, huwag mo nang isipin iyon, gagamitin ko ang Bihai Jing. Nakinig si Elder Bike Shuang, bahagyang ngumiti, at nagsabi, bueno, dahil sa palagay mo, tutuperin kita at susunod sa akin. Pagkatapos, sinabi ni Elder Bike Shuang kina Ji Chanwu, Biluzo at iba pang mga tao, kayong mga lalaki, pumunta rin kayo rito. Hindi nagtagal, sinundan ni Chen Lei at ng iba pa si Elder Bike Shuang sa isang bulwagan na binabantayan ng husto, sa pamamagitan ng tarangkahang bato, patungo sa pinakamalalim na bahagi. Gumawa ng serye ng mga selyo si Elder Bike Shuang at pumasok sa tarangkahang bato. Sa huli, ang hindi mabilang na mga ipinagbabawal na rune ay lumiwanag, at ang huling pintuang bato ay biglang bumukas. Okay, ito ang pinakamahalagang Bihai Mirror ng aking sekta, Chen Lei, basta lagyan mo ng buhok, isang patak ng dugo, o kung ano pa man ang hinahanap mo sa Bihai Mirror, matutulungan ka ng Bihai Mirror, hanapin mo yung taong hinahanap mo. Panipi. Kabanata 1480, sa kasalukuyan, sa gitna ng silid na bato, mayroong isang mahalagang salamin na kumikinang. Ang mahalagang salamin na ito ay tila naglalaman ng isang buong asul na karagatan, kumikinang, at naglalabas ng banayad na aura. Sa sandaling tumayo kami sa harap ng mahalagang salamin na ito, ang buong tao ay hindi maaaring hindi magpahinga ng lubusan, anuman ang problema. Halos mabura. Tumango si Chen Lei, humakbang paarap sa salamin, at inilagay ang isang piraso ng buhok ni Baimanman sa salamin. Ang buhok na ito ay unti-unting nawala sa treasure mirror, napalitan ng figure ni Baimanman. Sa oras na ito, si Baimanman ay nasa silid na bato, nakapikit at naglilinang. Ang asul na aura sa kanyang katawan ay naging espiritual na apoy, at patuloy siyang tumatalon. Sa likod nito, may malawak na asul na langit, ang kaluluwa ay bumulusok sa kawalan, sumisipsip ng espiritual na enerhiya mula sa lahat ng sulok, patuloy na nagbabago sa dalisay na pinagmulan, na ibinuhos sa katawan ni Baimanman. Sa kasalukuyan, ang paglilinang ng Baimanman ay napakataas, na may napakaraming wudi na siyam na antas na intermediate na antas, na mas malakas kaysa kay Chen Lei. Oo, ito si Baimanman, ngunit nasaan itong silid na bato sa lupa? Excited na tanong ni Chen Lei kay Elder Bike Shuang. Bahagyang ngumiti si Elder Bike Shuang at sinabing, Master Chen, huwag kang mag-alala. Ngayong nakahanap ka na ng isang tao, madali nang mahanap ang kanilang lokasyon. Pagkatapos nito, naglaro si Elder B ng ilang seal, na damapo sa Bihai Mirror. Kumikislap ang salamin ng Bihai, sa pagkakataong ito sa ibabaw ng salamin, nawala ang figure ni Baimanman, at napalitan ng puting liwanag. Nang makita ang puting liwanag na ito, sumimangot si Elder Bike Shuang. Matapos makita ang puting liwanag na ito, lalong naging malabo si Chen Lei, at tinanong si Elder B, ano ang nangyari at ano ang ibig sabihin nito? Seryoso ang itsura ni Elder Bike Shuang, at muling gumawa ng ilang seal, ngunit ang huling imahe ay hindi nagbago,
ito pa rin ang nakasisilaw na puting liwanag. Sa huli, bumantong hininga si Elder B. Keshuang at sinabi kay Chen Lei, "Chen Lei, ang lokasyon ng Baimanman ay dapat magkaroon ng malakas na proteksyon sa pagpigil, kaya hindi matukoy ni Bihaijing ang tiyak na lokasyon ng Baimanman. Gayunpaman, isang bagay ang tiyak, ang babaeng Baimanman ay tiyak na nasa lugar na ito ng dagat." Panipi. Tumango si Chen Lei. Ngayon lang din niya nakita ang anino ni Baimanman. Bukod dito, si Baimanman ay kasalukuyang nagsasagawa pa rin ng cultivation sa retreat. Kung gayon, huwag kang masyadong mag-alala, mahahanap mo rin ang kinaroroonan ni Baimanman sa madaling panahon. Kuya B, maraming salamat sa pagkakataong ito. Sinabi ni Chen Lei kay B. Keshuang nang makita ang figure ni Baimanman at alam niyang ligtas siya, pansamantalang gumaan ang pakiramdam ni Chen Lei. Sinabi ni B. Keshuang, "Hindi mo ako kailangang pasalamatan. Sobrang nahihiya ako hindi kita natulungan ng lubusan. Gayunpaman, sa buong lugar ng Bihay, mayroon lamang 4 o 5 lugar na hindi nakikita ng Bihaijing. 4 o 5 sa mga ito. Ang lahat ng mga ito ay ipinagbabawal na lugar sa lugar ng asul na dagat, na lubhang mapanganib. Gayunpaman, ang isa sa mga ito ay malamang na ang cultivation retreat ni Baimanman." Panipi. Tumango si Chen Lei at nagsabi, "Sa ganitong paraan, mababawasan ng husto ang hanay ng paghahanap. As long as I search this restricted area, dapat mahanap ko si Baimanman." Tumango si B. Keshuang, pagkatapos ay nagsabi, "Master Chen, itong ipinagbabawal na lugar. Ang bawat lugar ay lubhang mapanganib, mas mabuting mag-isip ka muna bago kumilos." Tumango si Chen Lei at sinabi kay B. Keshuang, "Salamat sa paalala, Elder B, mag-iingat ako." Pagkatapos nito, muling sinabi ni B. Keshuang, ang mapa ng kayamanan na ibinalik ni Master Chen, Luzo at ng iba pa ay minarkahan ng isang bagong ipinagbabawal na lugar na hindi pa kailanman natuklasan. Ang bawal na lugar ay tinatawag na Biluodong House. Hindi pa namin nahanap. Ang pagkakaroon ng Biluodong Mansion, malaki ang posibilidad na ang iyong mga kaibigan ay nasa restricted area na ito. Panipi. Ano, Biluodong Mansion? Tuwang-tuwang sabi ni Chen Lei matapos marinig ang mga salita ni B. Keshuang. "Oo, ito ay Biluodong Fu. May problema ba?" Hindi maiwasang magtanong ni Elder B. Keshuang nang makitang tuwang-tuwa si Chen Lei. "Hindi, walang problema. Hindi ko alam kung makakatrabaho kita para hanapin itong asul na kuweba. Sa tingin ko baka nasa Blue Cave ang asawa ko." Sinabi ni B. Keshuang, "Hindi ako sumasang-ayon sa bagay na ito sa ngayon. Kailangan kong hilingin sa Panginoon ng palasyo na bigyan ako ng malinaw na sagot." Tumango si Chen Lei at sinabing, pagkatapos ay magkakaroon ng Elder Lao B. Kinawayan ni B. Keshuang ang kanyang kamay at sinabi, "Hindi mo kailangang maging magalang, kung hindi dahil sa iyong tulong, nawala na sana ang 3 alagad ko sa sandaling ito. Ito ay wala." Pagkatapos makinig ni Chen Lei, hindi na siya masyadong nagsalita, ngunit sinabi ni Elder B. Keshuang, "Chen Lei, dito ka muna, pupunta ako para humingi ng mga tagubilin sa Panginoon ng palasyo." Itinaas ni Chen Lei ang kanyang kamay at sinabing, "Salamat, Elder B." Wala nang sinabi pa si B. Keshuang, tumalikod at umalis. Nang makita ang pag-alis ni Elder B. Keshuang, tuwang-tuwa si Chen Lei, dahil may kutob siya na mahigit 70% si Baimanman sa Biluo Cave Mansion. Magkaroon ng kamalayan na si Baimanman ay may dugo ni Emperor Biluo, at ang dugo ay ganap na na-activate. Kung napakabilis ng paglilinang ni Baimanman, bukod sa Biluodong Mansion na ito, wala talagang maisip si Chen Lei ng pangalawang lugar. Sa puntong ito, nagpa siya si Chen Lei. Kung ang Palace Master ng Bihay Palace ay hindi pumayag na kumilos ng magkasama, kung gayon siya at si Ji Chanwo ay kikilos ng mag-isa. Sa anumang kaso, kailangan niyang hanapin ang kinaroroonan nitong Biluodong Mansion. Sa ilang sandali, bumalik si Elder B. Keshuang mula sa Panginoon ng palasyo na may ngiti sa kanyang mukha, at sinabing, "Chen Lei, pumayag ang Panginoon ng palasyo na lumipat ka sa amin upang hanapin ang Biluodong Mansion. Ito ay isang nakatagong kayamanan. Maaari mong tingnang mabuti at pag-aralan ang mga bahagi ng larawan." Panipi. Kinuha ni Chen Lei ang treasure map trash na ibinigay ni Elder B. Keshuang, pinag-aralan itong mabuti, at agad na naalala ang treasure map na ito sa kanyang isipan. "Chen Lei,
Dito ka lang saglit. Gagawa tayo ng ilang paghahanda. Bukas hahanapin natin ang kinaroroonan ni Biluo Dongfo. Tumango si Chen Lei at sinabing, okay, maghihintay na lang tayo isang araw. Pagkatapos, tahimik na naghintay sina Chen Lei at Ji Chanwo ng isang araw sa Biluo Palace. Sa araw na iyon, dinala ni Biluso at ng tatlong iba pang disipulo ng Bihay Palace sina Chen Lei at Ji Chanwo sa magagandang tanawin ng buong Biluo Palace. After that turning around, kakaiba din ang view ng Bihay Palace, at mahirap para sa ordinaryong tao na makita ito. Bagamat walang intensyon si Chen Lei na makita ang eksena, alam din niya na ang pinakaligtas na paraan ng pagkilos ay kasama ang mga disipulo ng Biluo Palace. Kaya naman, maaari lamang akong magpahinga at samahan si Ji Chanwo sa paligid upang makita ang mga tanawin sa Bihay Palace. Kinabukasan, naghanda ang mga disipulo ng palasyo ng Bihay, kasama sina Chen Lei at Ji Chanwo sa karamihan at nagtungo upang hanapin ang kinaroroonan ng Biluodong Mansion. Thank you for watching. Please like and subscribe Jessica Datuan Ortiz.